Sa sobrang ganda ng Pilipinas, dapat talaga ma-explore natin lahat ng mga pwedeng puntahan. Para sa akin, meeting new people and experiencing culture everywhere I go are the goals whenever I travel. I'm Andy Aguinman, and I will prove to you that there are no excuses for discovery, for traveling, and in enjoying life. Kaya samahan niyo akong sulitin ang aking free time in and around the Philippines. Excited na ba kayo? Mag-empake na kayo ng very life. Tara, let's! Pagkatapos ng 1.5-hour travel time from Manila, nandito na tayo ngayon sa Angeles, Pampanga. Nasa likuran ko ngayon ang Holy Rosary Parish Church na nakatayo na simula pa nung dumayo kaming mga Kastila. Kaya in fact, dito talaga lumaki yung mga magulang ko, both mom and my dad. Excited na talaga ako para sa mga adventures natin today. Siyempre, lalong-lalo na sa mga pagkain matitikman ko. At ang first stop natin, pupunta tayo sa Clark para matry ang 4x4 off-roading. Tara, let's! Nandito na tayo ngayon sa Sacobio River para subukan mag 4x4 off-roading. Kitang-kita natin sa likod ko ang mga toys for the big boys na syempre pwede rin sa mga girls like me. Kasama natin ngayon si Sir Chris na siya magtuturo sa akin at mag-walkthrough sa kanyang hobby. Hi, Sir Chris! Hi, Andy. Hello. Hello, welcome. First question, na-curious lang ako kung galing sa Lahar to. Noong 1991, nung pumutok yung Mount Pinatubo, well, basically, galing to sa Mount Pinatubo lahat. This is pure Lahar. Yes. If gusto mo siyang itry, kailangan meron ka talagang coaching ganito. Yes. Paano kung bawa, nagpunta lang ako dito tapos gusto ko itry? Pwede namin i-accommodate yung mga iba. Kung ano ba, kaibigan namin, kakilala namin, pwede naman silang tumawag sa amin for special arrangement na dalhin namin sa loob. Ah, okay. That's nice. Yes. Hindi naman ako mamamatay, no? Ay, definitely hindi naman. Safe naman. Hindi, safe na safe siya. Sobrang excited na ako para subukan to kasi first time ko. So, let's Okay, go! try. Tara. Yeah. Natatakot ako. Grabe ang kapal ng mukha ko. 4x4 off-roading. Kala mo naman nagdadrive ako. Actually, nagdadrive naman ako. Kaso, never pa ako nakapag-drive with other cars before. Kasi nagdadrive lang talaga ako sa loob ng subdivision ko. pero pag nagdadrive ako sa loob ng subdivision ko, 80. 80 yung patakbo ko. Ooh, you know, it's so cool because I can see that the roads are so bumpy, pero di ko naman talaga nararamdaman. Kinakabahan po talaga ako. Huwag kang kabahan. Madali lang yan. Pag kinakabahan ako, tumatakbo ako. Ba't di ko pa mabilisan? Pwede naman. Sorry. Possible ba na ma-stuck ka sa mud? Pwede. Go. Gas. 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 Like that? Oh! Nasa-stress ako. So, tayo lang natin sila. Pabayaan mo na sila makaakyat. Ready ka na ba? Gas lang pagdating doon kasi mukhang malambot yun. Gas. Gas. Wala ba? Gas. Go. Gas. Nice one. Kakasti. Di ba? Dami ko tawa. Kumusta siya? Sobrang kinikilig ako. Sobrang na-enjoy ako. Feeling ko, isa na akong ganap na dyan. Pero pag dito lang talaga, I would try. Anytime. Oh, Lord. Kasi, feeling ko magte-tip over tayo to the side. Tama ba yung daan ko? Tingnan mo yung view. It's so pretty.
ko lang napansin kasi nag-focus ako, pero sobrang ganda ho. Okay yan, ha? Isipin mo, itong natural calamity na nangyari na to, how would you even know that years later, it will be like this? Mapapakinabangan mo siya ng ganito, titignan mo lang siya, masaya ka na kasi ang ganda-ganda niya. Kaya talagang everything is connected to everything else. And ours is a finite earth. Ayan, na-experience ko na mag-ride ng 4x4. At ako pa mismo ang nag-drive, di ba? Ngayon naman, tatry ko namang mag-back riding. Tara, let's! Kasama ko yung Tara Let's team dito sa likod, syempre, para safe. Tsaka para kung mahuhulog ako, magkakasama-sama kaming lahat ng mahulog. Tara, let's! Woo! Dapat magpalit tayo. Oh, yakapin ko na lang. 1, 2, 3. Let's do this! Go, team! Woo! Ayan, I finally experienced 4x4 off-roading and it was definitely so much fun. I really understand why all these guys really love this. And it's true that it's not just toys for the big boys because it's also so enjoyable for girls like me. Etong hobby na to talagang gusto ko siyang masubukan ulit kasi hindi ako makapili kung ano yung mas enjoy ko. Kung yung mag-drive. And then also, back riding is so much fun kasi nandun yung adrenaline. Sobrang sayang experience ka rin kasi hindi naman talaga ako driver pero feeling ko sobrang hardcore ako kasi tawid itong mga lahar na to. Nandito tayo ngayon sa Angeles City Flying Club. As you can see, or hear, hindi masyadong kumampi sa atin yung weather, pero we're already here, so i-check na lang natin kung ano yung pwede natin gawin even under this condition. Tara, let's! It's my first time here. It's actually my first time to see planes like this. Yes. So, medyo excited akong to try it out. But first off, what is this about? Okay, Angeles City Flying Club is an ultralight flying club. Meron din kaming training or schooling dito. Kailangan mo po na magpa-member bago ka makapag-training dito sa amin. Kailangan mo muna magbayad ng membership fee, which is annually binabayaran siya. Mga magkano po yun? So, ang aming annual membership fee is 13,440. That's good for 1 year na. Meron din kami tinatawag na trial instructional flight. Yun, kung gusto mo lang talagang i-try yung aming aircraft. Pinaka-minimum namin is 15 minutes, that will be 2,466. For 15 minutes? So, pwede mo siyang i-try just for the day? Yes. So, excited talaga akong masubukan siya. Pero paano yan umuulan? Pag umuulan, syempre, safety muna ng ating customer ang naano natin dito. Hindi tayo pwedeng mag-fly. Ang gagawin natin, pag tumila yung ulan, pwede na natin ituloy yung pagpa-fly natin. Okay, so for now, let's just check it out na lang. This is Max Guevara, ang aming pilot. Siya na yung mag-explain sa'yo regarding kung ano yung mga aircraft namin dito. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Ms. Joyce. Thank you. Bakit po ultralight? Ultralight, tinawag namin ultralight to. Unang-una, itong mga aeroplano to is sports. Okay, ultralight because it's very light. Pero gusto mo namang hobby, parang scuba diving, jet ski, ito yung gagamitin mo. This is a, we call this the Ranch S12. It's a ultralight, we call it ultralight. 2-seater, and then one of our training plane. Ito yung tinatawag natin stick. It controls the aileron. Gusto mo mag-bank, kaliwa kanan, aileron, and it controls your up and down. Dahil po ganyan lang siya kaliit, kapag lilipad ka, ikaw talaga yung magkocontrol. Tayo, kunya, palagay mo, ikaw ay estudyante ko, gusto mo dito ang pwesto mo.
Ang pwesto nito, para kang you're the captain sa mga airline. Ito naman sa kabila, yun yung instructor, yun yung naman first officer. So, pag may training, dito ka palagi sa captain side. Now, lahat ng control nito is the same as the 747. The same basic controls. Up, down, left, right, and may power. Throttle, tawag natin dito. Itong aircraft na ito, it can fly for 2 hours at 800 feet. Pwede pa lang talaga mag-take on ng hobby na ganito. So, sobrang nahihinayang talaga ako na hindi ko siya masusubukan. Picture taking nga lang ang magagawa ko today kasi umuulan. But definitely, because Pampanga is so near and it's so easy to get here. Kaya pag pumunta ka talaga ng Pampanga, there are so much more activities that we can all try. Hindi natin alam. Tulad nitong flying club. Anyone can try it out, even just for the day. And it's so interesting, di ba? Ikot muna ako. Nating lahat nandito sa Pampanga, talagang masarap ang mga pagkain. Kaya nga sila tinaguri ang culinary capital of the Philippines. Pero sigurado ako, bukod sa pagkain, masarap din yung mga pasalubong nila. Kaya nandito tayo ngayon sa Susie's Cuisine sa Nepo Mart para tumingin ng mga pasalubong. Tara, let's! This is my favorite, cashew lengua de gato siya. Actually, kahit nandito ako lumaki sa Pilipinas, wala talaga akong alam sa kahit anong nandito bukod sa pastillas at lengua de gato. Sobrang dami talagang ibang choices. Actually, sobrang interested akong tignan silang lahat dahil nga wala akong alam. Marami akong matututunan today. At syempre, pastillas. Pastillas! Everybody loves pastillas. Salmon skin. I'm sure masarap to. 130 pesos. Etong Susie's Cuisine, marami na talaga tong branches dito sa Pampanga. Talagang sila yung sikat na pasalubong place. Tapos pwede ka rin magmerienda dito. Ano po yan? Pinagpasok-pasok po siya na makapuno, langang sa harubina. Gusto ko tikman kasi hindi pa ako nakakatikim ng mga kakanit. Ano yan? Ano ma'am, tibok-tibok ma'am. Magkano po yung isang bilao? Ganito ma'am, 420 po siya. 420. Yung gusto nyo ng mas malit na, meron po tayong 120 isang box. O sige, bili ako niyan, ate. Isa talaga sa masarap gawin kapag nagta-travel ka, syempre, to bring home a little piece of your experience to your family and your friends at home. Ang dami ko ng pasalubong na nabili. So, sigurado ako, chubby na talaga yung anak ko kapag ka-uwi ko. We shall go on more adventures. Tara, let's! Tuloy-tuloy pa rin ang adventures natin dito sa Pampanga. Siyempre, hindi lang outdoor activity sa mga klase ng adventures na pwede nating gawin. Nandito ako sa Kapampangan Island at aalamin ko kung bakit nangyari na sila ang naging culinary capital of the country. Tara, let's! Siyempre, dahil wala naman ako masyadong alam tungkol dito sa Pampanga, dahil hindi naman ako taga rito, I contacted Sir Louie. Sir Louie is part of the blog called Where in Pampanga. Welcome sa Kapampangan Island and welcome sa Pampanga. So, ready ka na ba mag-order? Ready na. Go! Dito, itong mga bestsellers at saka pinaka-exotic na food dito sa Pampanga. You can tell. This is the kamaru. Crickets! Crickets, correct. So, this one is the pugo. Ah, kala ko yan na yung frog. So, we also have sa Kapampangan Island, sa Pampanga is well-known sa sisig. So, sa lahat ng mga provinces, may mga variation din ng sisig. Pero dito sa Pampanga, originated ang sizzling sisig. Yan. So, can we order tugak betute?
Yes, sir. Alin po yun? So that's the frog. And can we also order the crickets? Okay, can we order sizzling sisig? Sir Louie, can you tell me more about where in Pampanga? So we're in Pampanga is a site we built discover great places in Pampanga. Marami actually mga kainan dito sa Pampanga, and at the same time marami yung mga marunong magluto. And we want to feature those establishments, not just the restaurants. May mga hotels pa, mga what to do. Lahat talaga. Lahat talaga. Since you've mentioned na lahat nga feature nyo sa vlog nyo, Yes. what about accommodations naman? Maraming mga hotels na pwede mong pagpilian. Savannah Resort and Hotel, Hotel Euro-Asia, and Clarkton Hotel. Ang social-social no itsura ng mga hotel nila, no? Kahit na hindi naman talaga sobrang mahal. Like, sulit pa rin yung presyo ng Sulit mga pa rin hotel. ang presyo. For those hotels na nirecommend ko, around 1,000 to 3,000. Good na yun for family. For family na, oh. Diba? Sobrang okay nun. Yes. Yan yung sisig. Yan. Yun. Thank you. Okay, wait. Thank you. Panulak muna. Hahanda ko muna yung panulak ko. Buko Okay, so juice. usually, Yan, okay. you like it spicy or? Yes, I love spicy food. Pasok. Pasok sa banga. Just the way I like it. Yung ibang tao gusto na yung sisig nila sobrang crispy. Ako rin. Pero kasi, kung nandun na rin naman yung tamang lasa tsaka maayos yung texture, mas okay yun than expecting it to always be crispy. 1 hour specialty, ma'am. Kamaro. Ito na yung Also, pampahirap ng fried buhay. frog. My God! Alright. Ito ang tawag namin dito is Betuteng Tugak. So, Is that a direct translation of Kapampangan? yes. So, Betute is the way it was cooked and prepared. And Tugak means frog. Tugok! Yeah. So, usually pag Betuteng Tugak, it's stuffed. It tastes like chicken, no? It tastes like chicken, yeah. Pero, is it possible na ikaw yung mag-himay for me? Sure. Tapos yung laman lang, kukunin ko. Sure. Sure, okay. Okay, start from here. So, ayan, di na frog yan. Go, Andy. Good job. Good job. Ang sarap! Ang sarap, parang fried chicken, pero mas malasa. Mas malasa. So, about the time. Kaya pa rin ako dito. Sige, titigil ako lang. Nasa loob siya talaga, promise. Go, Andy. Baba ka na. It actually tastes good. Even this one tastes good. Crickets, I thought na parang siya. Actually, parang medyo pampulutan. Because it looks like. Bukod dito sa Kapampangan Island, ano yung mga ibang restaurants na pwede mong i-recommend? Isa sa mga popular na go-to place pa dito sa Pampanga is you see Baledutong. What does Balendutong mean? So, Baledutong means bahay na kahoy. Parang ancestral home ba yung dating niya? Correct, correct. So, aside from the food, you're gonna enjoy even the structure itself. Isa pa sa mga recommended food place ko is actually Sunrise Surprise. That's located at Friendship Highway sa Angeles. So they serve really great breakfast like waffle, bacons, and egg, and mga ganyan. So iba naman siya. iba naman siya. So recent discover lang namin siya, pero must try. Must try talaga. Yes. Naniniwala talaga ako kung bakit naging culinary capital of the Philippines. Of the Philippines. Ang Pampanga. Mayaman pa namin eh. Correct. Kain muna kami, ubusin muna namin ni Louie lahat ng mga pagkain in order namin. Hindi pa dito nagtatapos ang adventures natin sa Pampanga. Marami pang iba. Lalong-lalo na pagkadating sa food. O samahan niyo ako ulit ha. Tara, let's!